Karaniwan ng kwentuhan sa mga liblib na lugar o ng mga probinsya katulad ng Aklan, Capiz, Iloilo at Bicol. Ang mga nilalang na kung tawagin ay manananggal. Usong-uso itong panakot sa mga bata, lalong-lalo na noong dekada 90. At sa tulong na rin ng mga horror movie katulad ng Shake, Rattle and Roll at ng mga Regal Shockers movies ay naging epektibo itong pangdisiplina sa mga kabataan noon. Siguro, lalo na sa akin. At aaminin ko na hanggang ngayon ay may mga kakaiba pa rin kilabot akong nararamdaman. Sa tuwing nag-iisa na lamang akong naglalakad sa gitna ng kalsada ng hating gabi at kabilugan ng buwan. Maiisip ko lang o ma-imagine ang mukha ng nakakatakot na impaktang nilalang na ito. Ewan ko lang kung hindi ka mapakalipas ng takbo papasok sa bahay mo. At hinding-hindi ko makakalimutan ang sikat na pelikula ni Jean Garcia na pinamagatang Empaktita na kung saan isa siyang manananggal na ang itsura ay talaga namang kahindik-hindik talaga. Halos mukha itong paniki na malaki ang panga, matutulis ang mga tainga, matatalim ang mga pangil, nandilisik ang mga mata, at nababalutan pa ng itim na balahibo ang buong katawan. Teka, kalahati lang pala kasi nga manananggal, di ba? Half body. Imagine ko lang, paano kaya pag yung pang ibabang parte yung may pakpak at yun ang gumagala at pumapatay ng tao? Ano kaya ang itsura nun? Nagtataglay daw ang nilalang na ito ng lakas ng higit sa 10 tao. Siguro kung lalaban sa wrestling ito, malamang sure na ang tagumpay, sure na ang kampyonato. Naman, talagang kalunos-lunos at kaawa-awa ang mararanasan ng malas na taong mabibiktima nito. Sa ibang kwento naman, ang manananggal daw ay kailangan pang magpahid ng espesyal lalangis upang magsaibang anyo at magkaroon ng kapangyarihan. Uhaw daw sa dugo ang mga nilalang na ito. Kung kaya naman, gabi-gabi raw itong umatake. Ang swerte nila kasi kahit napakatakaw nila sa pagkain ay hindi sila tumataba at hindi na-high blood. Hindi pa ako nakakita ng aswang na matataba or manananggal na matataba. Halos lahat ng nakikita ko ay payat na matanda at sexing babae. At kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ay halos kwentong pang-probinsya lamang ang mga ito. Kung kaya naman, nagkagulo at nagpanik ang mga tao sa Tondo, Manila nang bigla na lamang umugong ang mga bali-balita kung saan may manananggal nga raw na gumagala sa barangay na iyon sa Tondo, Maynila. Nagkaubusan ng mga supply ng rosaryo, tumaas ang demand ng mga bawang. Marami ang gustong magkaroon or magkamit ng buntot pagi at kung ano na pang mga pangontra o panglaban sa aswang. At ayon nga sa mga kwento noong late 90s ay isang ginang na 8 buwang buntis ang inatake ng manananggal sa loob ng CR, sa loob mismo ng kanilang tahanan. Pero bago pa mangyari ang nasabing pag-atake noong gabing yon, ay nung umaga nagpa-check up pa raw ang mag-ina, ang buntis. Mayroon daw matandang babae sa labas ng bahay nila at kinumusta ang buntis, pati na rin ang kanyang anak na may kasamang himas sa tiyan ng babae. At ang boses nito ay may halong pagkasabik o pagkagutom o pagkagusto. Kung ano man ang nasa loob ng sinapupunan ng babae, pero ipinagkibit balikat na lamang ito ng babae. Kinabukasan matapos ang insidente ng pag-atake, ay napansin ng lalaki ang isang matandang babae na tila nagmamatiyag sa labas ng kanilang bahay. At ikinuwento niya ito sa buntis niyang asawa. Gayon na lamang ang kilabot na naramdaman ng babae, sapagkat ito na rin ang matandang kinausap niya kahapon, bago ang gabing pinagtangkaan ang buhay ng kanyang anak, ng isang manananggal. Pero teka, may ba tayo? Una nang nauso o sumikat ang manananggal sa Tondo noon pang 1992 at halos ang mga kwento ay pare-pareho. Wakwak ang dibdib ng mga biktima at nawawala ang ibang lamang loob na parte nito, puso, atay at baga. At ibinibintang nga ito sa mga manananggal o sa manananggal na gumagala noong mga panahon na iyon. Sinasabing ang manananggal daw ay lulan ng Roro na papuntang Siquijor galing Batangas. Pero lumubog daw ang lansyang sinasakyan nito o ang Roro dahilan upang may stranded dito sa Maynila at doon nga siya napadpad sa Tondo. Mula pa man noong panahon ng Kastila hanggang panahon ng Hapon at ng Amerikano ay ginagamit na ang mga ganitong uri ng kwento o ginagamit na ang mga ganitong uri ng nilalang upang disiplinahin ang mga tao, upang bigyan tayo ng takot at upang mas lalo tayong maging madasalin at upang pagsamasamahin sa iisang lugar ang mga sinaunang Pilipino noong mga unang panahon o nung panahon pa ng Kastila. Pero nung panahon ng Amerikano ay ginagamit nila ito bilang taktika upang mai-report sa kanila ang mga kahina-hinalang tao na pag-alagala doon sa lugar kung nasaan man ang mga sundalong Amerikano.
Sino ba naman sa atin ang gugustuhin pang magsolo sa isang lugar o sa isang lugar kung alam naman natin na mayroong nilalang na nakatingin sa atin at anumang oras ay handa tayong salakarin? Kung sino man yun, malamang napakatapang na tao nun. Pero sinisigurado ko sa inyo, hindi ako yun. Pero ang kakatwa sa pangyayari sa Tondo ay talaga namang marami ang nagpapatotoo at marami rin ang nagsasabing talagang nakita nila ang manananggal na ito. Sa ngayon nga ay pinaubaya ko na sa inyo ang paghuhusga kung totoo o hindi ang kwento-kwento na ito. Basta ako, mag-iingat ako, lalo na paggabi at kabilugan ng buwan. Pero kahit takot na takot ako ay hindi ko pipigilan ang sarili kong pumunta sa banyo para sa tawag ng kalikasan sa madaling araw. Siyempre, iisa na lang. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyo sa pagbibigyan nyo ng maikling oras sa maikling video na ito. At lagi niyong tatandaan, ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat uli mga kaibigan.